programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Matuklasan kaya ni RJ at Lynette kung sino ang taong tinatagong bisita ni Zoe? Mga kaganapan at dapat nating abangan sa abot kamay na pangarap. Magandang araw, welcome to my channel. Please don't forget to like, comment, and click the bell button para lagi kayong updated sa aking mga videos. Samantala, dumating si Zoe sa huling sandali ni Justin para makapagpaalam bago i-cremate ang mga labi ni Justin. Dahil naging magkaibigan din si Zoe at Justin, kahit na nagkaroon pa sila ng hindi pagkakaintindihan sa huling sandali ni Justin. Hindi nagtagal si Zoe at agad itong umalis, dahilan para hanapin ni Giselle si Zoe kay RJ. Nagsabi si RJ na maagang umalis si Zoe dahil na-stress pa din si Zoe sa nalaman niya, kaya hinayaan na lang muna ni RJ na magpahinga si Zoe. Nabanggit naman ni Giselle kay RJ ang sinabi ni Justin kay Eric na matagal nang alam ni Zoe na hindi siya tunay na anak ni RJ. Nagulat si RJ sa sinabi ni Giselle kaya si Eric na ang nagpatunay na sinabi ito sa kanya ni Justin na matagal nang alam ni Zoe ang totoo. Ang ipinagtataka lang ni Eric kung bakit ganon ang naging reaksyon ni Zoe na parang ngayon lang nalaman ni Zoe ang lahat. Hindi naman makapaniwala si RJ sa mga sinabi ni Eric dahil hindi nila mapapatunayan kung totoo ang sinasabi ni Justin ngayong wala na ito. Inisip ni RJ na baka sinisiraan lang ni Justin si Zoe sa kanya, pero pinanindigan ni Eric ang sinabi niya sa kanya ng kanyang anak na si Justin na nagsasabi ito sa kanya ng totoo. At kung ayaw maniwala ni RJ ay okay lang sa kanya. Kaya pinayuhan na lang ni Eric si RJ na mag-iingat pa din siya kay Zoe, dahilan para mapaisip naman si RJ sa sinabi ni Eric sa kanya. Maya-maya ay dumating si Annalyn at Lynette para magpaalam kay Giselle. Nagpasalamat naman si Giselle kay Lynette dahil sa ginawang pagtulong niya at pag-asikaso sa burol ng anak niyang si Justin. Pagkaalis ni Annalyn at Lynette, hinabol sila ni Eric para kausapin si Annalyn upang pasalamatan din ni Eric si Annalyn dahil sa naging close din sila ni Justin. Ipinagpasalamat naman ni Annalyn ang pagdating ni Justin sa buhay niya at kumumpleto sa pagkatao niya at itinuring niyang kapatid si Justin. Naitanong ni Eric kay Annalyn kung saan niya pwedeng puntahan si Zoe para makausap niya ito dahil malakas ang kutob ni Eric na konektado ang pagkamatay ni Justin sa nalaman niya tungkol sa pagkatao ni Zoe. Itinanggi naman ni Annalyn ang sinabi ni Eric na walang kinalaman si Zoe sa pagkamatay ni Justin dahil meron naman daw nakakita at nakapagbigay ng description kung sino ang bumangga sa sasakyan ng tatay niyang si RJ at Justin at si Doc Carlos ang sinasabi ng mga pulis. Kaya mas lalong naghinala si Eric nang sabihin ni Annalyn na si Doc Carlos Benitez ang suspect sa pagkakaaksidente ng tatay niyang si RJ dahil gustong mangyari ni Carlos ay mamatay si RJ na ikinadamay ni Justin. At ang dapat sisihin sa nangyari ni Eric ay walang iba kundi si Carlos dapat at hindi si Zoe. Nagpasalamat si Eric kay Annalyn sa sinabi nito sa kanya dahilan para alamin ni Eric ang lahat para mabigyan niya ng hustisya ang pagkamatay ng anak niyang si Justin bago siya bumalik ng Amerika. At papatunayan ni Eric na totoo ang sinasabi ni Justin na matagal nang alam ni Zoe ang buong katotohanan na hindi siya anak ni RJ. Samantala dahil sa nalaman ni Carlos ang ginawang pagpapakamatay ni Zoe, pinuntahan ni Carlos si Zoe para alamin kung bakit yon ginawa ni Zoe. Sinabi ni Zoe kay Carlos na alam na ng Daddy RJ niya ang totoo na hindi siya nito tunay na anak. Ang buong akala naman ni Carlos ay sinaktan ni RJ si Zoe, kaya gustong iganti ni Carlos si Zoe kay RJ. Sinabi ni Zoe kay Carlos na tinanggap pa din siya ng Daddy RJ niya kahit na hindi siya nito tunay na anak. At naramdaman ni Zoe na mahal siya ng Daddy RJ niya. Hindi naman matanggap ni Carlos na mas minahal ni Zoe si RJ bilang ama niya, kaya nakaramdam ng selos si Carlos dahilan para gustong
Sirain ni Carlos ang pagsasama ni RJ at Lynette. Hindi pumayag si Zoe at sinabihan niya si Carlos na tigilan niya na ang daddy niya at huwag niya itong sasaktan. Ngunit galit na sinabi ni Carlos kay Zoe na hindi niya kayang ipangako ang gustong mangyari ni Zoe, dahilan para paalisin ni Zoe si Carlos. Nang biglang may nag-doorbell na ikinagulat ni Zoe at Carlos. Agad na pinatago ni Zoe ang ama niyang si Carlos at sa pagmamadali ay naiwan ni Carlos ang sombrero niya at ang alak na ininuman niya. Laking gulat ni Zoe nang buksan niya ang pito at nakita niya si RJ at Lynette. Napatanong si Zoe kung bakit sila nagpunta sa kondo niya. Sinabi ni RJ na gustong makausap ni Lynette siya dahil sa nangyari at para maayos na ang lahat sa kanila ni Lynette. Napansin ni RJ ang sombrero na nasa ibabaw ng lamesa at ang bote ng alak, kaya naitanong ni RJ kay Zoe kung may bisita siya. Kinabahan si Zoe kaya gumawa ng dahilan si Zoe. Maya-maya ay nakarinig sila ng ingay mula sa beranda ng kondo ni Zoe kaya nagulat silang lahat. Kabado si Zoe dahil baka mahuli nila si Carlos. Agad na pinuntahan ng bodyguard ni RJ ang kinaroroonan ni Carlos, dahilan para mag-alala si Zoe at gusto ni Zoe na sundan ang bantay ni RJ, ngunit pinigilan ni RJ si Zoe na sumunod ito. Samantala, kinausap naman ni Giselle si Annalyn upang magpaalam dahil pupunta na ng Cebu si Giselle para doon muna siya magbakasyon pagkatapos ng nangyari kay Justin. Sinabihan ni Giselle si Annalyn na mag-iingat siya palagi, na ipinagtaka naman ni Annalyn kung bakit. Sinabi ni Giselle kay Annalyn na huwag niyang ibigay ang 100% na pagtitiwala niya kay Zoe at nangako naman si Annalyn kay Giselle bago ito umalis papuntang Cebu. Sa kabilang banda, sinamahan naman ni Harry si Annalyn na pumunta kay Zoe para kausapin ito at natapos malaman din ni Harry ang nangyari kay Zoe. At habang nasa baba at nagsusulat si Annalyn, narinig na binanggit ng receptionist ang pangalan ni Jerry Romaldo kung nakapag-check out na ba ito. Natigilan bigla si Annalyn nang marinig niya ang pangalan ni Jerry Romaldo. Ipinagtaka naman ni Harry kung bakit kilala ni Annalyn, kung kaya't naitanong ni Harry kung bakit at kung sino si Jerry Romaldo. Sinabi ni Annalyn kay Harry na dati itong doktor ng Apex na pinatay ni Doc Carlos. Hindi makapaniwala si Harry dahil buong akala niya ay nagbago na ang daddy niya mula nang iniwan niya ito sa mental hospital. Dito ay sinabi ni Annalyn kay Harry na hindi totoong baliw ang daddy Carlos niya at si Doc Romaldo ang nagligtas sa kanya nung kinidnap siya ni Carlos. Hindi alam ni Harry ang gagawin niya sa daddy niyang si Carlos sa daming ginawa nitong kasalanan. Mahuli kaya ni RJ at Lynette kung sino ang tinatagong bisita ni Zoe? Makita kaya ni Annalyn si Doc Romaldo? At yan ang ating pakaabangan dito lang sa Abot Kamay na Pangarap. Huwag bibitiw at huwag kalimutan mag-subscribe. Maraming salamat po and God bless.